Hello, Roll Trader here. So, quick market update, no? So, di ba kahapon, nakita nyo, nag-plot tayo ng mga nag-plot tayo ng mga long positions and short positions based doon sa indicator natin. So, titingnan natin siya ngayon kung ano yung nangyayari, no? So, kahapon, meron tayo Euro USD na buy position dito. Hindi yan nagbabago, Brad. So, ito yung mismong signal. Ang entry natin is Euro. So, London, and then pwede mong pasukan sa New York. Ayun yung nangyayari, no? So, sobrang ganda na nangyayari. No, 8:1. No, 8.6 is to 1. No, so yun yung nangyayari. Gaano kalaki yun? 8 is to 1. No, so imagine mo kung meron kang isang talo, 8 yung katumbas niya. So, pasok ka na agad. Bro, summer, nakubad ako kasi sobrang init dito ngayon, summer. Nasa kwarto ko kasi yung aircon nasa may sala. So, hindi ako mapag-video doon kasi andun yung mag-ina ko eh. So, sobrang init, putang. Summer kasi dito, tapos ito yung pinaka-peak ng init ng Australia. Sobrang init, Brad, tangina. 43, 45, ganun yung init. Doble. Sobrang init. Ngayon, meron tayo ulit buy signal. So, mamaya sa'yo, ulit. Titingnan natin siya ulit, no? So, bandang alas 8. Balikan natin siya, no? Pero dito, Brad, grabe, 8 is to 1. Bawing-bawi mo lahat, no? Halimbawa, meron kang talo, bawi mo agad. Kasi 8 is to 1 yan, no? So, 1 win tayo sa Euro USD, no? So, Euro GBP, I think dito tayo talo. So, stop tayo dito. Okay, kasi supposedly dapat sell tayo dito, pero hindi tayo binigyan. So, ngayon, nagkaroon na tayo ng buy. Yun naman pala kasi nagkakaroon tayo ng reversal. Okay, ito yung maganda dyan. Since, di ba, bearish siya sa intraday, nag-switch na siya buy. So, both na siya buy. No? So, ito yung maganda dito. Both na siya buy. Ibig sabihin, align na siya dito sa may intra-week. So, yun yung maganda niyan. Kasi, di ba yun hinihintay natin, yung umalign siya sa intra-week. Kasi ito intraday, di ba? Yun yung pinapasukan natin. So, ito align na siya. Kumbaga, yung intra-week setup, tas intraday setup, align na siya. No? So, tingnan natin sa intra-week, no? Yan, no? So, ano yan? Euro GBP. Yun, no? So, align na siya ngayon, Brad. Pero, wait lang pala, no? So, kasi bullish siya sa intra-week, no? Kasi dito nag-break siya ng high. Ano ba monthly nito? Bearish siya sa monthly. Bearish siya sa monthly. Bullish siya sa weekly. Na, hirap nito Okay, iwan na muna natin itong Euro GBP. Kasi nga, bullish siya sa weekly, pero sa monthly, bearish pala siya. No? So, medyo off tayo dito, Brad. Kasi kung nag-sign na siya ng bullish sa weekly, tingnan natin sa intraday natin siya i-trade, di ba? So, tingnan natin mamaya pag may bullish pattern, pasukan natin to ng long. Dito wala pa ditong entry So, lalagyan natin ulit, titingnan natin mamaya, alas 8. Alas 8 tayo babalik. No, 3 hours after ngayong oras, then plus 3 hours, alas 8. Pupuntahan natin siya to enter dito sa Euro GBP. No, Euro GBP. Wala pa tayong enter dito sa Euro GBP. Stop tayo dito, talo tayo dito kasi short tayo dito eh. Dito, short tayo dito. Tapos ito stop loss mo. Target dapat natin yung low eh. Ito eh. So stop tayo dito sa Euro GBP. So 1 all 1. Pero 1 hour yung isa 8. So kapag ganun ang mangyayari. So less 1, so dapat 8 minus 1, so meron na tayo 7 hour, di ba? Euro JPY, eto still profit ka pa rin naman. So hindi pa na-hit yung stop loss mo. Profit ka pa rin, no? So consider natin na win 'yon. Kasi dito panalo ka na dapat dito ng malaki nung nung London eh. No? Kaso tingnan natin kung magkakaroon pa to ng continuation. Main target natin ito, no? So tingnan nga natin yung Euro JPY. Tingnan natin kung pwede pa tayo umenter ulit dito. Euro JPY. Target natin to. No, tingnan natin Euro JPY sa high time frame. Yes, bearish pa rin dito sa Euro JPY. Bearish pa rin tayo dito, bro, sa Euro JPY. Pero tingnan natin ngayong araw kung paano magiging entry natin. Pwede kasi sa taas kasi
Or pwedeng breakout na rin dito. O, pwede na, no? Itong Euro JPY, maganda to, no? Kasi nag-close siya na, ayun, no? Breakout. Nakita nyo dito sa previous day, breakout. So, posible mag-break na siya dito. Pwede siya mag-break siya. Putang na init. No? Pwede na siya mag-break dito, Brad. No? Breakout, ayun, no? Binibigyan na tayo ng breakout as sell. So, pwedeng bigwasan na tayo dito, no? Pero, pwedeng, isang scenario dito is kunin din tong high. Kasi medyo malapit din siya, eh. No? Pwede ko siya mag-fake dito. Then, yung sa third hour, tsaka natin siya pasukan. Pwede siyang mag-anon, eh. Or, pwedeng dito na siya mag-chop. Then, bigla siyang tumulong ganyan. No? Yun yung gagawin natin. So, sell tayo dito, Brad, kay Euro JPY. Still profit tayo dito. Kung kahapon nag-take profit ka na dito, panalo na. So, ilan na yon? Kung eto ka, for example, dito. Yan. So, 2.82 hours. Sige, ayan natin. I-notepad nga natin para malinis. No? Kasi, pwede kasing, ano eh. Yan. So, Euro USD. So, 8R. Lagyan lang natin. Tapos, Euro GBP is 1R. Negative 1R. No? Tapos, si Euro JPY, tingnan nga natin kung ilan yung naging profit niya. 2.82. So, 2.5 na lang. Ano, para, conservative. 2.5R. Okay? So, tingnan natin sa iba, no? Ito, stopped out tayo ulit dito. Okay? So, Euro, no? Ito yung mga Euro yung na-stop tayo, no? So, Euro. So, parang nag-shift siya, eh. Bigla siyang nag-shift, no? Pero, bumabagsak na naman siya. Pangit kasi ng ano, eh, no? Yung closing niya, eh. Kasi ganito, Brad, no? For example, sell. Tapos nakita mo, nag-enter tayo ng London, dapat meron ng massive move nun, eh. Siguro mga 1 to 2 hours, 1 to 4 hours, dapat may massive move na nun, eh. Kaso, nag-chop, eh. Kapag gano'n kasi usually, aangat, eh. No? Pero, binigyan na tayo ng buy signal dito. Pero hindi ko siya muna gagalawin. Bakit? Kasi nakasell siya sa intraweek. Tingnan natin tong Euro NCD. Oo, bearish siya, bro. Bearish to, Brad. Bearish to, malinaw. Bearish to, malinaw. Euro NCD. Euro NCD, malinaw, bro. Malinaw. Euro NCD. Ba't ganun? Yes, Euro NCD. Para sa akin, malinaw to na. Ang pangit lang sa kanya, kita mo, siguro may news kagabi. No? Kaya siya nagganyan. Kasi kung hindi walang news, Brad, hindi siya magaganyan, eh. Yung mga news kasi hindi natin pwede i-code yun. Kasi hindi ko naman malalaman yung nun hanggat walang news, eh, 'di ba? So hindi mo malalaman kung ano effect nun sa market, no? So pero sa nakikita ko, Brad, this is bearish, no? Bearish to. Ngayon nagbigay siya ng signal na buy kasi nga sa fake nito dahil nga sa news yan. Tingnan natin kung may news. May news yan kahapon. Tingnan natin. Parang wala naman news kahapon, kagabi. Tingnan natin. So, parang wala. Yesterday. Wala. Ba't ganun? Okay, so, walang news, no? Oh, very strange. Ba't nagkaroon ng ganitong, Pero, it's alright. Okay? Kasi nakita mo dito, sell, then nag-chop. So, kinuha tong low, eh. Very strange, no? But, bearish to. Sa nakikita ko, bearish to. Especially, dahil, no? Sell, nakalagay dito sa higher time frame. Sell. No, so, magsisell ako mamaya dito. Titinan ko lang kasi yung ganito, nag-hit na siya ng low, eh. So, magre-retrace yan. Kukunin ko yan dito. Isesell ko ulit yan. Wala pang entry, hindi pa to counted. Mamaya pa natin to ika-counted pagka na-analyze na natin siya. Kapag binigay na yung time na yun, no? So, Euro AUD. Kita mo, tsaka bumagsak. So, okay, ilan na italo natin? So, Euro NCD, 1 hour. Negative 1 hour.
Okay, so ito positive. Ito negative 1. Negative 1. Ito euro AUD, no? Yung euro kapon, no? Gago, no? Lahat sila nag-fake pump, oh. Tapos bumagsak, no? So, dito talo ka. Kasi stop loss mo, yung high lang na yun, eh. Kasi may confirmation ka na nababagsak dito, eh. No? So, talo ka dito, no? Okay, ba't nga ba, no? Wait lang. Bakit tayo nakasell? Buy yung nakalagay. Wait. Ba't tayo nakasell? Euro AUD. Natin nila. Ba't tayo naka-buy? Buy to. Ba't tayo nakasell? So, mali tayo ng plotting. So, hindi. Naka-buy tayo eh. Ayun, no? Buy. So, tama tayo. Kasi kung ang euro AUD sa euro, so ito entry natin. Stop loss natin yung low. Wait lang, mali tayo. User error, Brad. Kasi buy pala. Ayan, no? Tapos ito yung green eh. Ito yung low eh. So, ito stop loss. Wait lang. User error, Brad, no? So, panalo dapat tayo dito. Ba't yan pa tayo nakasell? Buy yung signal. Ayun, no? Buy. Hindi to nagbabago, Brad, ah. So, ito yun. So, mali tayo ng ano, no? Siguro pinalitan ko ba siya? Siguro pinalitan ko siya. No, pero yun, no? Diba? So, panalo dapat tayo dito. User error to, Brad. User error to. Okay, ngayon tingnan natin kung meron tayo ulit another buy entry dito. Ano ba? Ba't ba sell? Sa interweek siya bearish. Interweek siya bearish. Intraweek siya bearish. Sa intraweek siya bearish. Ayun, no? Sa intraweek siya bearish. Euro AUD. No. Tingnan natin kung ano. Pero tama. Dito dapat ang short mo. Sa high. Dito sa high na to. Tama. Okay? Dapat buy to. Kasi buy to, di ba? So tama yung signal, mali yung user, mali ako, no? Utang. Tanga-tangang po. May signal na hindi pa sumunod. No? Pero ulitin ko, hindi ko to entry lahat. So yung plotting lang para malaman natin ano yung mga mali para ma-journal natin para makapagano tayo para maayos natin, ma-improve pa natin. No? So EuroCAD. Tangina yan, no? Nakita mo yan, Brad? So, panalo tayo sa Euro AUD, no? Mali lang ako. Signal kasi yung basehan natin, ha? So, buy, oh. Buy. Mali ako doon. So, Euro AUD. So, ilan to? 3.8 R. So, Euro AUD. So, panalo pala tayo dito. Sorry. Kasi yung signal yung basehan natin, hindi yung ako, yung signal. So, user error. Ba't nga ba nag-sell ako? Buy yung nakalagay. EuroCAD. Ito is 5:1. Sabi natin 4.5 na lang. Ganda, di ba? Sobrang ganda, Brad. EuroCAD, tangina. Nakita mo yung galaw, oh. Hinalimaw. 4.5. Nakita mo, Brad, yung profit niya. So, ilan yung talo? 2R pa lang. So, ilan na yung panalo? Compute natin. So far, lagay mo siya 8 plus 8 less utang na mo 8 less 1 plus 2.5 less 1 plus 3.8 plus 4.5 16R 16R, Brad, no? 16R, imagine mo yun. Putang ina mo, buhay ka pa. Eto, sabi natin to 6.89 lang. Sabi natin 6.89. Ano to? GBP USD. 6.89R. Lagyan natin dito plus 6.89. 89R. GBP JPY. Booms! Ilan to? 2.55 pa lang. Kasi yun pa lang inaabot. GBP JPY 2.55. Tama ba?
Tama, 2.55 lagay natin dito. 2.55. 26R. Utang, buhay ka pa. Ano? Saan ka nakakita ng ganun? GBP AUD. Damn! 6R. Ayun, 6R from entry. Hindi, wala. Ito yung hapon, no? Hindi ko pa na-open to. Ngayon pa lang na-open. So, utangin na mo, buhay ka pa. 6R plus 6. Ayun, walang ano yan. Walang filter yan, Brad. Hindi ko pa na-open. Galing ako sa trabaho, bro. No? So, double shift ako ngayon. So, hindi ko siya natingnan. GBP JPY. GBP AUD. 6R. 6, no? Tama? 6. GBP NCD. Damn. Sabi ko sa'yo, bro, walang talo yan. Basta nasa tamang entry. Ayun, sell. Boogs. So, tingnan natin kung pinakamababaw na kuha niya is 3. 2.88 lang, no? Pero kita mo, bumalik siya pero nag-dump ulit. No, kasi nga may ano yan may budo yan, no. So no. So, ilan 'yan? 2.88. GBP NGD. Imagine mo, lagyan natin, sabihin natin yung gawin nating indicator na to. Lagyan lang tayo 0.10R. Tapos lahat ng pairs meron. Ay, 0.10R tuloy, 0.10 lot. Diba? So, meron ka pa rin risk management. Ay, wait lang. 0.5 lang pala kasi pag 0.10 tapos 10, ay, tama ba? Wait lang. 0.10 tapos 10, 1 lot agad yun, diba? 21 pairs to. So, magiging 2 lot. Medyo aangat na tayo sa may quota natin na daily na risk natin. Pwedeng 0.5, pwedeng 0.05 lot, no? O pwede rin 0.10 kung talagang demonyo kang hayop ka, timawa ka eh. No, pwedeng ganun. Eto, ano yung entry natin dito? Buy dapat dito. GBP CAD. So, dito dapat. So, entry mo dapat dito. Yan. Ay no, tangin na. Buhay ka pa. Kasi CAD di ba? So, ibig sabihin sa New York, 1, 2, 3, 4. Dito. Kaya hindi ako naka-entry kasi ito. Pero dapat ito yung entry mo. Kasi nga, ang ihintay natin is 1, 2, 3, third hour. Yun, tama. Ito, mismo yun. Meron yung magic, Brad. Pero syempre, hindi na natin, kasi edge natin yun. May mga time yan kung kailan yan gumagalaw, bro. Okay. Yan. So, 3.2. Hindi na natin sali to. No? Kasi, kahit ako, hindi ko siya ma-entryhan eh. No? So, dapat dito third hour, yan. Sayang. 3 point. Hindi, huwag natin sali para bigyan na natin yon. Boogs. Tingnan mo naman to, Brad. AUD, USD. Tingnan mo naman yan, Brad. Sabi natin ito yung entry mo. Sa low. Ilan yun? Tang na, 13:1. Masyado. Babaan natin stop loss. Yan. 5:1 lang. Lagyan natin 5:1. Tingnan natin to. AUD, USD. AUD, USD. 5. Okay. Ito, sell ba tayo dito? Buy. So, buy to. AUD, JPY dito. Talo tayo dito. Lagyan na natin itong 1R. Ano to? AUD, JPY. 1R. Less. 1. AUD, NCD. Boogs! Ayun buy. Kita mo, Brad, buy. Hindi mo kayang dayain yan. Kasi, pwedeng yung iba kasi pwede magsabi, ganito yan kasi may additional conditions. Ito, Brad, binigay na sa'yo. So, hindi mo yan madadaya. Ibig sabihin, first 1 hour pa lang ng day, bigyan ka ng bias. Hindi na yan madadaya. Boogs, ilan yan, Brad? Sabi natin 3:1 to. Yan natin. 2.7 lang. 2.7 lang kasi maluwang stop loss mo eh. NCD 2.7. Ilang minutes na ba tayo? 20 minutes na lang. Sorry. 6 pa. Boogs! Tangina mo, boy ka pa. Walang talo. 4.7R. AUD CAD. 4.7. Tapos, NCD USD. Putang boy ka pa.
Demonyo. Demonyo na indicator na to, Brad. CDUSD. Nararamdaman ko na. Bro, kayo bro, na-experience nyo siya ng ano, ng ganito, ng raw. 'Di ba? Hindi na lang yung bigla na lang lalabas na lang sa social media na bigla na lang ganito ganyan. Ito, tangina na simula 2023, Brad. Magkakasama tayo. Tangina, wala naman akong inaano sa inyo, 'di ba? Si demonyo walang talo, Brad. Oh, 3.29. Walang talo. Hayop. Ano yan? Ilan to? Ilan nangyari dito? 3.29. Okay. Sa NCD CAD. Ayan no, walang talo talaga, Brad. No? Sabihin natin dito. Yan, dito. Nag-take profit ka dyan. Sabihin natin hindi. Okay, so ito yung stop loss mo. Ito, Brad, ito yung kahapon. So hindi ko pa siya ginagalaw. Makikita nyo siya sa video kahit panoorin nyo siya. No, hindi ko pa siya ginagalaw. Okay, so ilan to? 1.33. 1.33. Ano to? NCD CAD. Ay na, wala tayong ginagalaw dyan, Brad. USD CAD. Puta, buhay ka pa. Ayun o, sell. Ayun o, sell. Oh. 9R. Ano yan? USD CAD. 9R. Yan ang walang hype, di ba? May na-hype ba ako sa inyo? Wala mo na-hype sa inyo, di ba? Yan talaga, oh. Putang buhay ka pa. Yan talaga, oh. Raw. Binibigay sa'yo raw, Brad. No? Non-repainting. Pag sinabi natin non-repainting, hindi siya gumagalaw. So, yun na yun. Pagbigay niya ng first 1 hour, ikaw na lang mag-iisip kailan ang entry mo. Titinan mo lang kung anong session. Pag alam mo na kung anong session, yun na yun. Ganun lang siya kasimple, no? So, ilan to? 5R. 5. Inubuhay ka pa. Sabi ko sa'yo bro, ito lang yung mahirap dyan, yung paggawa ng signal at conditions. Once na ma-perfect natin to, yung entries, madali na lang. Kasi pwede natin ilagay sa entry is 4-hour high. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple. No? So, tapos nilagay lang tayo 0.10 hour per trade. Yun na yun. Tanga na, habang buhay ng andar yan. No? Habang buhay na natin gagatasan yan, Brad. No? Ayun, no? Hindi yan natatalo, Brad. Ilan yung nakita niyong talo? Wala pang 3, di ba? So, 5R. CAD JPY. O, so, bilangin natin. No? Bilangin natin. Ayan, Brad, ito, walang sinungalingan to. Nakikita nyo, raw, di ba? Yan yung gusto kong parating kasi na, ano, iaan natin siya, tawag dito. Tatry natin siyang ayusin. Pero, baka swerte lang. Baka swerte lang, no? Kasi, baka swerte lang ngayong araw. Hindi natin alam. 0.82 plus 4.5 plus 6.89 plus 2.55 plus 6 plus 2.88 plus 5 negative 1 plus 2.7 plus putang ulit 8 less 1 plus 2.5 less 1 plus 3.82 plus 4.5 plus 6.89 plus 2.55 plus 6 plus 2.88 plus 5 less 1 plus 2.7 plus 4.7 plus 5 plus 3.29 plus 1.33 plus 9 plus 5 plus 5. 75R. Sa nakakita ng ganun, di ba usually sa mga trader, 2R, 3R, 75R sa total ng mga yan. Imagine mo kung lahat yan pinasukan natin. Ilan lang magiging talo natin? 1, 2, 3. 3R lang. Tapos panalo ka. Hindi, actually, 78R lahat to. Talo ko ng 3R, 75. So, ilang percent win rate yun? 98%? Ganon. Diba? So, yan. So, medyo successful na tayo, Brad, sa signals and conditions. So, yung susunod dito is entry na lang. Madali yun. Mas madali yun compare mo dito. Ito kasi pinamahirap, yung anong signal. Kasi ang gagawin lang natin dyan is, etong signal, yung magsisilbi nating filter. So, for example, okay, for today, ang signal natin is buy. So, lahat ng sell is invalid. Lahat ng sell na condition is invalid. So, lahat lang ng buy. So, anong klase, anong entry yung meron buy? For example, breakout from blue or pwedeng from green with break.
lahat ng buy na yun, once na mag-close, mag-e-entry siya. Pero, kapag ka-sell yung ginawa niya, automatic, hindi siya papasok. So, ganun lang yung magiging criteria, no? Madali lang sa entry. Ang mahirap lang talaga is signal conditions, kasi dyan naloloko. Dyan tayo mahihirapan, no? Ganun lang gagawin natin, no? So, i-ano natin yung risk sa 21 pairs, tapos maglalagay tayo ng maliliit na entry per pair. So, for example, 0.10 lot lang per pair or 0.05. Tapos, 21 pairs yung entry every day. Diverse. So, pag talo isa, posibleng manalo yung iba. So, hindi siya, pag natalo ka, talo ka agad ng 2 hour, talo ka agad ng 3 hour, talo ka agad ng 4 hour, di ba? So, ganun lang siya kasimple. 25 minutes na. So, yun lang bro. Pasensya na makalat yung bahay kasi hindi mapaglinis, may trabaho, nagte-trade, ginagawa yung code, no? So, susunod ulit, bukas ulit. Bukas, mamaya magpa-plot ako. So, try isa pang video 'yon, no? So, yun lang muna. Salamat. God bless.